Ngayong araw, opisyal nang sinimulan ang Balikatan Joint Exercises, ang pinakamalaking pagsasanay militar na isinasagawa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ngunit ngayong taon, may panibagong mukha ang Balikatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, formal na nakilahok ang Japan bilang isang pangunahing katuwang sa Trilateral Security Alliance. Tatlong bansa, iisang layunin, palakasin ang depensa at tiyakin ang kapayapaan sa rehiyon. Magkakasamang magsasanay ang Pilipinas, Amerika at Japan ngayong araw bilang bahagi ng Balikatan Joint Military Exercises. Gamit nila rito ang halos lahat ng assets ng Armed Forces of the Philippines at mga ipinadalang gamit ng ibang bansa. May unang balita si Chino Gaston. Maglalayag ang mga barko ng US Navy, Pilipinas, Japan Self-Defense Force at US Coast Guard bilang bahagi ng Balikatan Joint Military Exercises. Kasama rin sa Multilateral Maritime Event o MME ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, BRP Ramon Alcaraz at Apolinario Mabini ng Philippine Navy. Kabilang sa pagsasanayan ang cross-deck operations o ang paglapag ng mga helicopter ng mga kaalyadong bansa sa landing deck ng mga barko ng Pilipinas. Susundan ito ng live fire gunnery exercises sa dagat kung saan isang floating target ang pupuntiryahin. Isa sa mga huling pagsasanay ang pagkakarga ng langis o pag-refuel ng mga barko habang naglalayag. Magsasanay rin sa search and rescue scenario bilang paghahanda sa pagsagip ng mga crew sakaling may lumubog na barko. Full battle testing ang tema ng Balikatan ngayong taon gamit ang halos lahat ng military assets ng AFP at mga ipinadalang kagamitan ng US kagaya ng Nemesis anti-ship at Typhoon medium-range capability missile system. Isa rin sa mga pakay ng Balikatan Joint Military Exercises ang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na idepensa ang sarili nitong teritoryo at ang mga US equipment na dumaraan o mananatili dito ay tanda na hindi lamang hanggang salita ang suportang ibibigay ng mga kaalyadong bansa sa Pilipinas. Sa dami ng kaganapan sa ating karagatan, mula sa patuloy na panggigipit sa West Philippine Sea hanggang sa pagtaas ng tensyon sa rehiyong Indo-Pacific, hindi nakapagtatakang mas pinagtibay pa ang ugnayan ng mga bansang may kaparehong interes sa kalayaan sa paglalayag, regional security at rule of law. Sa unang tingin, tila isang positibong hakbang ito para sa Pilipinas. Ipinapakita nating hindi tayo nag-iisa, na kung sakaling may lumabag sa ating karapatan at teritoryo, may mga kaalyado tayong handang sumuporta. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili, hanggang saan ang suporta at hanggang kailan? Ang mga ganitong pagsasanay, gaya ng Balikatan, ay sinasabing nagpapalakas sa ating depensa, nagpapahusay sa kakayahan ng mga sundalo, at nagpapadali sa koordinasyon sa panahon ng sakuna o digmaan. Totoo ito, malaking bagay na may mga training tayong natatanggap mula sa mga bansang may mas modernong teknolohiya at karanasan. Ngunit sa kabilang banda, hindi ba tila tayo'y nasa bingit ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan? Sa likod ng mga ngiting may kaalyado tayo, may mga bumubulong na baka unti-unti tayong nagiging entablado ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Ang Pilipinas, isang maliit ngunit estratehikong bansa, ay tila nalalagay sa gitna ng dalawang higanteng umaangkin ng impluensya sa rehiyon. Ang tanong, may boses ba talaga tayo sa mga desisyong ito? O tayo'y nagiging tagasunod na lamang sa dikta ng mas makapangyarihan? Ang masaklap, sa kabila ng mga joint exercises na ito, nananatili pa ring maraming kakulangan sa ating sariling hanay. Marami pa ring sundalo ang kulang sa kagamitan, sahod at suporta. Marami pa ring ospital militar ang kulang sa pasilidad. At habang ginagamit natin ang ating lupain at karagatan bilang lugar ng pagsasanay ng mga banyaga, ang tanong, paano ito tunay na nakikinabang sa bawat Pilipino? Hindi rin natin maikakaila na may mga sektor ng lipunan ang hindi sang-ayon sa pagsasanay na ito. Ayon sa ilan, tila pinahihintulutan natin ang dayuhang puwersa na muling manghimasok sa ating lupain. Isang kabalintunaang habang iginigit natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea, ay tila isinusuko naman natin ang bahagi ng ating kalayaan sa loob ng ating sariling teritoryo. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin maaaring ipikit ang mata sa mga banta. Totoo namang may mga panahong kailangan natin ng kaalyado, kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng makakaagapay. Ang hamon, paano natin matitiyak na ang ating pakikipag-alyansa ay hindi na uuwi sa pagkaalipin na
ang ating pakikipagtulungan ay hindi nagiging pagtalikod sa ating soberanya? Ang tunay na kalakasan ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas o sa lakas ng mga kaalyado. Ito'y nasusukat sa kakayahan nating ipaglaban ang ating prinsipyo at sa kahandaang tumayo para sa sariling bayan, kahit pa mag-isa. Ang balikatan ay isang paalala na sa panahon ng krisis, mahalagang may katuwang. Ngunit mas mahalaga pa rin na tayo mismo ay may kakayahang tumayo sa sarili nating mga paa. Sa bandang huli, ang tanong ay hindi lang kung makikinabang ba tayo sa balikatan. Ang mas mahalagang tanong, habang lumalakas ang ating ugnayan sa ibang bansa, lumalakas din ba ang tiwala natin sa ating sarili at sa ating kakayahang pamunuan ang ating kinabukasan nang hindi umaasa sa lakas ng iba? Opisyal na binuksan ngayong araw ang Balikatan Exercises 2025 sa pagitan po yan ng mga sundalo ng Pilipinas at ng Amerika. At sa unang pagkakataon, magsasagawa ng full battle test o exercise ang dalawang pwersa gamit ang makabagong teknolohiya. Report mula kay Mar Gabriel. Mahigit sa 14,000 sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines at US Military Forces ang lalahok sa Balikatan Exercise 2025. Kaninang umaga, opisyal lang binuksan ang pagsasanay na gagawin sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob ng 2 linggo. Sa unang pagkakataon, magiging bahagi ng Balikatan ang full battle test gamit ang mga makabagong armas gaya ng Navy Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS at Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marine Corps. What is a full battle test, you might ask? It is the integration, the purposeful integration of real-world security situations relevant to the region with live, virtual, and constructive training opportunities that will give us as a collective entity the opportunity to demonstrate capabilities across all domains, across all services and all forces. So land forces focused on land objectives, sea, air. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward-thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead. Hindi naman isinapubliko kung saang lugar gagamitin ng NEMESIS, pero ilang aktibidad gaya ng Integrated Air and Missile Defense at Counter-Landing Live Fire Exercise ang isasagawa sa Luzon, gaya sa Zambales at sa Aparis sa Cagayan. Pero paglilinaw ng AFP at US Forces, wala itong kinalaman sa tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Joint training with the US Forces to increase our capability in securing our territory. And of course, it will increase our capabilities and our preparedness and responsiveness to any eventuality. Pangunahin daw misyon ng Balikatan ay ang sanayin ang interoperability ng kanilang mga sundalo sa harap ng banta sa rehiyon, man-made man o natural disaster. Kasama rin dito ang pagpapalakas sa external defense upang masiguro ang territorial integrity ng Pilipinas. Gayon din ang pagpapanatili sa malaya at bukas na Indo-Pacific region para sa kapakanan ng mas maraming mga bansa. I would say is that there is no specific call out of an individual location or nation. This is not intended to be provocative in any way. This is intended to test our mutual, amongst 20 nations, our mutual integration, the collaboration organizations that we've created. I alluded in my opening comments, I talked about the Combined Coordination Center. Nilinaw din ng AFP at ng US Forces na hindi intensyon ang full battle test at paggamit sa NEMESIS na galitin o pataasin ang tensyon sa rehiyon. So the purpose of Balikatan is to ensure that we can, as was the answer you provided to the last question, that the territorial integrity of the Philippines can be defended should Article 1 not be achieved. Of course, all of us want to resolve any regional conflict peacefully, but should deterrence fail,
we need to be prepared. Samantala, magiging bahagi din ng Balikatan 2025 ang contingent mula sa Australia, Japan, United Kingdom, France at Canada na magiging bahagi ng Multilateral Maritime Exercise o Joint SEAL sa West Philippine Sea. Hiwalay pa yan sa 20 mga bansa na magsisilbing international observer ng Balikatan 2025. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.